Isa na namang marahas na insidente ang gumimbal sa bansa, partikular na sa Ateneo de Zamboanga University kung saan ilang estudyante ang nasawi. Kilalanin ang mga personalidad na kabilang sa mga unang nagpahayag ng kanilang reaksyon at panawagan kaugnay sa naturang trahedya. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng mga personalidad sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Robin Padilla. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Senator Robin Padilla sa sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan, kasunod ng insidente sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus noong August 18, 2026. Dahil sa pangyayari, nanawagan si Robin na pabilisin ang pagtalakay at pagpasa ng mga panukalang batas na maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga bata at menor de edad. Para kay Robin, kailangang seryosong pag-aralan ang epekto ng labis na pagkakalantad ng kabataan sa social media, lalo na kung maaari itong makaapekto sa kanilang pag-iisip at pag-uugali. Naniniwala si Robin na hindi dapat ipagpaliban ang paglalagay ng mas mahigpit na mga patakaran upang maprotektahan ang kabataan. Kabilang sa mga panukala ang pagtatakda ng limitadong oras sa paggamit ng social media at iba pang hakbang upang mabawasan ang pag-access ng mga bata sa nilalamang maaaring makasama sa kanila. Omar Duterte. Mariing kinundena ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ang naganap na insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Nagpahayag siya ng malalim na pakikiramay at panalangin para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon sa kanya, isang malaking kapabayaan sa seguridad ng paaralan ang pangyayari dahil nagawa ng isang estudyante na makapasok dala ang isang armas. Kasabay nito, binigyang diin niya ang pananagutan ng mga magulang sa pagbabantay at pagtatago ng mga matataas na armas upang hindi ito magamit ng mga bata. Sa huli nanawagan si Omar sa DepEd, DILG at tanggapan ng Pangulo na magsagawa ng mabilis na investigasyon dahil ang kaligtasan sa mga paaralan ay isa ng pambansang usapin na nangangailangan ng mas mahigpit na batas sa mga armas. Bam Aquino. Kinundena rin ni Senator Bam Aquino, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang naganap na insidente. Bilang isang magulang, ipinahayag ni Bam ang matinding kalungkutan para sa mga pamilyang nagtitiwala na ligtas na lugar ang mga paaralan para sa kanilang mga anak. Binigyang diin niya na nakapanlulumo na ang isang institusyong binuo para sa mga pangarap at pag-asa ay naging lugar ng takot at karahasan. Kasabay ng pagpapaabot ng pakikiramay sa mga naulila sa trahedya, nangako si Bam na gagawin ang lahat upang hindi na muling maulit ang ganitong insidente sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga patakaran at seguridad sa mga paaralan. Sherwin Gatchalian. Samantala nanawagan naman si Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na paghihigpit sa paggamit ng social media ng mga menor de edad. Sa ilalim ng kanyang panukalang Senate Bill No. 2066, nais niyang ipagbawal ang paggamit ng social media para sa mga batang wala pang 16 years old. Kung maisa sa batas, makakasama ang Pilipinas sa mga bansang nagpapatupad ng mas mahigpit na limitasyon sa paggamit ng social media ng mga bata. Kasunod ng insidente sa Ateneo de Zamboanga University, iginiit din ni Sherwin ang pangangailangan ng masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng insidente. Partikular niyang nais mabigyan ng malinaw na sagot ang publiko kung paano nakakuha ang suspect ng dalawang armas at kung paano umano na ipasok ang mga ito sa loob ng paaralan. Inatasan din ni Sherwin ang Department of Education at lokal na pamahalaan ng Zamboanga na agad magbigay ng psychosocial support sa mga estudyante, guro, kawani at iba pang naapektuhan ng trahedya. Joel Villanueva. Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Joel Villanueva sa lumalalang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon sa kanya, bukod sa pagpapatibay ng seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan, pinag-aaralan din ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang mga posibleng batas para higpitan pa ang pagkontrol sa mga armas. Kabilang sa maaaring tutukan ang mas responsableng pagmamayari, tamang pag-iimbak, at ligtas na paggamit ng mga armas upang hindi ito madaling makuha ng mga bata at iba pang taong walang pahintulot na magkaroon ng akses dito. Binigyang diin ni Joel na mahalagang pag-usapan ang mga hakbang na ito kahit mahirap at sensitibo ang usapin. Para kay Joel, hindi kailanman dapat magkaroon ng armas sa loob ng isang silid-aralan o anumang lugar sa paaralan, lalo na kung maaari itong magamit upang makapinsala o kumitil ng buhay ng isang bata. Risa Hontiveros.
Nabahala rin si Senator Risa Hontiveros sa insidente ng karahasan sa Ateneo de Zamboanga University. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, sinabi niyang ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon upang masuri ang mga posibleng dahilan at impluwensyang maaaring may kaugnayan sa naturang trahedya. Kabilang sa tinitingnan ng komite kung may koneksyon ang insidente sa isang uri ng marahas na ideolohiya na maaaring maiugnay sa matinding kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at lipunan. Ayon kay Risa, mahalagang siyasatin kung ang ganitong uri ng impluwensya ay may naging papel sa nangyayaring pamamaril sa ADZU, lalo na't isa rin ito sa mga posibleng anggulong iniuugnay sa naunang insidente sa isang paaralan sa Tacloban. Claire Castro. Mariing nagpahayag ng babala at paalala si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Bukod sa paghatid ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang malalim na investigasyon, binigyang diin ni Claire na ang paggabay sa kabataan ay magkasamang responsibilidad ng mga magulang, paaralan at mga lingkod bayan. Nanawagan din siya na wakasan ang kultura ng karahasan at mga banta sa buhay sa social media na nagiging masamang ihemplo sa mga bata. Gayunpaman, umani ng matinding pambabatikos ang kanyang pahayag mula sa mga grupo ng guro tulad ng Alliance of Concerned Teachers o ACT at Teachers Dignity Coalition o TDC matapos niyang punahin ang ilang guro na di umano'y lumalabag sa moralidad at nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo. Ayon sa mga samahan, iresponsable at hindi patas na isisi o i-generalize sa buong hanay ng mga guro ang nagaganap na kultura ng karahasan sa bansa. Daryl Yap. Agad na umalma at nagpakita ng matinding galit ang direktor na si Daryl Yap laban sa naging pahayag ni Claire. Sa isang post sa social media, binigyang diin ni Daryl ang kanyang personal na emosyon at koneksyon sa issue dahil kapwa retiradong public school teacher ang kanyang ama at ina. Bunsod nito, labis niyang ikinasama ng loob ang naging paratang ni Claire na may ilang gurong lumalabag sa moralidad at nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo. Dahil sa tindi ng kanyang galit sa tila paglipat ng sisi sa sektor ng edukasyon, hayagang minura ni Daryl si Claire.